Let's go! Ayan guys, so naglalakad na kami papuntang Ibis Budget. So yan yung hotel na tinuloyan namin for 10 days. Bale, maliit lang siya na hotel kung makikita niyo sa video. Kaya nga siguro tinawag siya na budget hotel. Pero ang kagandahan naman ay accessible siya sa karamihan ng needs natin while we're on holiday. Andyan sa tapat ang tram station na libre ang sakay kung sa loob ka ng CBD pupunta. At andyan ang kaliwat ka ng shops and restaurants sa paligid. And ayun nga, so naghihintay na si Habi sa akin, pasok na raw kami sa loob at pagod na siyang magtulak ng mga bagahe namin. By the way, open pala ang pinto ng hotel na to sa umaga, pero sa gabi ay may nakaset na time na maglalak siya ng kusa. Kaya kung sino lang yung may mga card key ang pwedeng makapasok. So, in fairness naman, kahit budget hotel siya, secured pa rin naman kahit papano. Nasa 7th floor ang binigay na room sa amin. Yan nga, room 711. At ayaw pa mag-function ng card key. And yun, sa pangatlong try ay okay na at gumana na rin sa wakas. Pagpasok sa room, nasa left-hand side ang toilet and bathroom na hindi na nahagip ng video. May queen-size bed at sa tapat nito ay isang television. May isang maliit na couch at sa tabi nito ay isang maliit rin na bintana na nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Kwarto pala. Wala kaming sinayang na oras, so after makapagpahinga ng saglit sa hotel at ayan nga, gumala na kami sa CBD. Ito ay sa intersection ng Burke Street and Swanson Street. Hulaan nyo kung anong oras na yan. Time check! That's 8:30 PM na po ng gabi yan at ang liwanag pa rin ng kalangitan. Itong Renaissance building na to na situated on the corner of Elizabeth Street and Burke Street ay ang dating General Post Office in Melbourne. Ang oras ay 9:15 PM na ng gabi pero kita nyo naman, parang dapit hapon pa lang ang kapaligiran. Na ang ibig sabihin ay mas mahaba ang daytime kesa nighttime ng mga ganitong buwan sa Melbourne. The next day, nagpunta naman kami sa Sea Life. Walking distance siya sa hotel pero your destination is on the left. Nag-GPS pa rin kami para hindi kami maligaw at hindi naman sayang yung nilakad namin. Buti na lang malamig sa Melbourne. Hay! Sarap ng panahon dito. Pagpasok namin, ang dami pa rin tao nakapila para bumili ng ticket kahit weekday yan. By the way guys, hindi ko na in-include sa video na to yung iba't ibang klaseng fish na nakita namin sa loob ng Sea Life. Kundi nag-jump na ako sa Happy Feet na kung saan makikita mo yung mga cute na penguins. Andyan yung pinapakain sila. Ito naman yung nagsuswim sila. Ang cute! Ito naman yung tunnel ng malaking aquarium para kahit saan ka tumingin, kitang-kita mo yung iba't ibang fish. Mostly stingrays, sharks, and yung iba, di ko kilala. Basta ang alam ko, mga fish sila. What? Enjoy na enjoy yung mata namin ni Habi dyan. Hindi man kita sa mga mukha namin, pero deep inside ourselves, ang saya lang talaga.
stunning lang talagang masasabi ko sa mga malalaking aquariums na ganito. Navi-visualize natin kung paano yung mga isdang to sa ilalim ng dagat by just looking at the aquarium. Merong iba sa kanila, lalapit pa sa'yo na para bagang gustong magpahawak. Meron namang iba ang ilap kuhanan ng video. Pero kahit ano pa man ang behavior nila, isa lang ang sigurado ako. Ang relaxing lang nilang pagmasdan habang lumalangoy. For sure, meron pang mas magagandang aquarium sa ibang bansa. But who knows? Makita rin natin yung mga yun in the future. Pero syempre, if God's will. And regardless kahit saang panig pa tayo ng mundo, ang mahalaga, mapalad tayo na nakarating tayo sa mga lugar na ganito. Sa Rendezvous Hotel ang pick-up place ng tour guide namin papuntang the Great Ocean Road. That was around 7 a.m. pero pick-up time ay 7:30 a.m. pa. Ang aga namin, no? Mahirap kasing malate. Sayang ang pera. First stop ay sa factory ng chocolate. Pagbaba namin ng bus, ang ganda ng mga landscapes, ang luwag ng parking area, at ang ganda ng panahon. Ang tawag sa place na to ay the Great Ocean Road Chocolatery and Ice Creamery. May magandang scenery uli bago pumasok ng shop. Ayan. Kita nyo naman ang landscape. And pagpasok, so sa kaliwa, yung mga chocolate products. And sa kanan naman, yung mismong paggawaan. May pa-free taste silang mga chocolate. Well, masarap naman pero sadyang hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Kaya alam nyo na ibig sabihin, hindi kami bumili. Along Great Ocean Road, may hinintuan pa kaming mga tourist attraction, tulad nga nitong rainforest na to. Dito, nagkwento yung tour guide namin about the history ng place na yun. And eto at pakinggan natin siya. Start to feel a little Jurassic here, like dinosaurs roamed the earth. Yeah, well, they did. It's proven. And out on Cape Otway, which we're cutting the cape at the moment, the Great Ocean Road heads towards the Apostles. But out on the cape itself, they have found fossilized dinosaur footprints out there in the rocks. So they've cut them away and taken them to the museum, but they still call it Dinosaur Cove down there. But you probably, like I did, think of the big T-Rexes. Not like that, they're quite little dinosaurs, the footprints that we found down here. But we call this an ancient rainforest because it is carbon dated back to then when dinosaurs roamed the earth. And there was changes in the land folds and the sea level dropped. So basically the northern and the southern hemisphere, as you know, separated, and we, as a separate subcontinent called Gondwana, we came down with Asia attached to us and Antarctica on the bottom, and the land drifted. So in another stage of the ice stage, Asia broke away and so did Antarctica, and at that point the sea level dropped and this bottom coastline of Australia was exposed, and so was the whole inland area of Australia. There used to be a big inland sea. So now, obviously, semi-arid desert, but it used to, a long time ago, be underwater. So when that sea level dropped, it exposed this coastline that you're going to see this afternoon when we get to the 12 Apostles, and you're going to see this big cliff face and wonder how did that happen. It's with the folds, it became exposed and no longer under the seabed, and I'll tell you more about that later on. But at that point, when Antarctica and Asia broke away, that's when our flora and fauna was formed, our plants and animals, and that's why you get plants and animals here that you don't find in other countries and vice versa.
But of course, what you're seeing today here is not millions of years old. It is a regenerated forest. About 250 to 300 years old is the biggest or the oldest trees that you're going to see as we wander around here just now. But come with me, we'll go for a little wander and try and dodge people. It's quite busy today. See how we go. Una raw nabubulok ang loob ng mga malalaking puno doon. And makikita nyo sa video na nagiging hollow yung loob. Kaya naman, bago pa matumba at makadisgrasya ng mga tao, ay pinapakat na ng government. And syempre, papicture yung mga ibang turista doon. Ako? No, thank you na lang. Parang scary kasi sa loob. Feeling ko lang naman yun. Sumunod na stop namin ay sa Gibson Steps Beach. Dito makikita yung napakagandang Southern Ocean and couple of the apostles from the beach. And para makababa ka sa beach ay kailangan mong babain itong cliff na to via Gibson Steps. Ito yung narrow and matatarik na mga hagdan. According kay Google, meron itong 70 meters height from top down to the beach and 85 steps lang naman. Kaya kung game kang magpakapagod on the day of your tour, ito ang nababagay sa'yo. Pumunta rin kami sa mga rock formation na ang tawag ay Island Archway and the Razorback. Medyo malayo ang lakarin and tirik ang araw. Pero ang kagandahan, malamig ang panahon kaya naka-jacket pa rin kami dyan. Pero yung iba, naka-t-shirt na lang. Yun lang, hindi mo namamalayan na sa sunburn ka na pala, kaya magdala kayo ng sunscreen kung pupunta kayo dito sa mga ganitong panahon. Ito ang Island Archway. It's so different the coast here, no? Than the coast we saw on the other side. Ito naman ang The Razorback. Hindi ko alam ang history ng mga rock formation na to, sa totoo lang. At yung history subject pa naman ang hate ko nung college ako. Kaya guys, kung interesado kayong malaman kung paano ito nabuo and paano ito nag-erode gradually ngayon, andyan lang ang napakatalinong si Google. Basta ang ine-enjoy ng mga mata ko ngayon ay ang napakagandang tanawin ng karagatan at ng mga rock formation na to. And sa wakas, andito na rin tayo sa last stop ng tour namin, ang The 12 Apostles. Malayo-layo rin ang lakarin kaya make sure din na may mga sombrero and sunglasses kayong dala. Ang The 12 Apostles ay isa sa mga pinakakilala sa mundo na tourist attraction sa Australia. Ito ay matatagpuan sa Port Campbell National Park sa state ng Victoria. Tulad nga ng Island Archway and the Razorback, ang The 12 Apostles ay limestone or sedimentary rock formation din siya, na commonly composed ng mga tiny fossils, shell fragments, and other fossilized debris ng kalagatan. May nagsasabi na hindi naman daw talaga ito 12 pieces ng limestone formation nung nag-evolve, dahil may power daw ang church nung unang panahon, kaya sila ang nagpangalan na The 12 Apostles. Pero sa kasalukuyan, wala na lang daw ata ang natira dahil sa climate change and na-erode siya unti-unti dahil sa mga hampas din ng karagatan.
Ito ang Brighton Beach baiting boxes. Actually, wala ito sa itinerary namin. Naisip ko lang na puntahan na rin namin. Total, andito na rin naman kami sa Melbourne. Sabi ni Habi, beach lang naman daw yun and mga boxes na paliguan. Syempre, gusto rin naman nating makarating and magpa-picture dun sa mga boxes na yun. Kaya, tuloy lang. Wala lang, remembrance din, di ba? Ang entrance pala nito guys, pag binaba ka ng taxi sa kalsada ay sa likod ng mga baiting boxes. Hindi ko alam kung meron pang ibang entrance tulad ng nakita nyo sa video na pinasukan namin. Meron pa ba kayong alam na ibang pasukan? Please comment down below. Nakilala ang Brighton Beach dahil sa makukulay and kakaibang mga baiting boxes. And mamaya, bilangin nyo ha kung ilang boxes ang meron dito. Next in our itinerary ay ang Melbourne Sky Deck, the Southern Hemisphere's highest observation deck na nasa Eureka Tower na may taas na nearly 300 meters. But before kami nagpunta sa Sky Deck ay nagpunta muna kami dito sa Voyager Tierra na hindi na nakuhanan ng video dahil bawal. And wala rin kukuha sa amin dahil parehas kaming sumalang ni Habi. Dito ay uupo ka sa positron chair kung tawagin nila at may papasuot sa iyo na virtual reality headset or VR headset kung tawagin, and from your headset ay makikita mo ang Victoria's stunning scenery and Melbourne's festivals, kasabay nito ang paggalaw naman ng chair na naaayon sa napapanood mo. Ayan nga at pumasok na kami sa elevator papuntang Sky Deck. And ang pupuntahan namin ay nasa 88th floor ng Eureka Tower. Kung makikita ninyo, ang bilis ng pag-akyat ng elevator or lift, pero in fairness naman ay hindi siya nakakahilo tulad ng ibang lift. May isang staff na mag-welcome sa iyo paglabas ng elevator. Welcome up. Towards the windows, thank you. And i-guide ka kung saan dapat pumunta. Kung ikaw yung klase ng tao na may fear sa height tulad ni Habi, better not to go closer to the glass windows dahil ang pakiramdam ay parang mahuhulog ka at tunay naman dahil kahit ako nga ay nalulula rin sa taas. Dito makikita mo ang iba't ibang nagtataasan rin ng mga buildings and yung iba pang mga landmarks sa Melbourne City. Sinum ko sa abot ng makakaya ng phone ko yung mga kilalang landmarks na sa tingin ko ay na-recognize ko rin naman.
Tinry din namin itong VR plank. Tulad ng ginawa namin sa Voyager Tierra, may pinasuot ring VR headset sa amin. Ang kaibahan lang sa Voyager Theater, dito ay nakatayo and maglalakad kami sa isang slight wobbly timber. And sa dulo ng timber ay may parang zipline handle na aabutin mo, pero ang pakiramdam ay parang nalulula ka habang inaabot ang handle na to. Kaya kung mapapansin ninyo ay hindi ko agad naabot ang handle sa unang try dahil nalulula ako sa nakikita kong scene sa VR headset ko. So dito mapapanood mo and mafe-feel mo na parang nag-zipline ka through the parks and streets of Melbourne. And yun nga, may nahagip pang very sweet na nagbibiroan ng mga staff sa likuran ko. Sila kaya? Anyway, yan, enjoy lang sa pinapanood ko. Feeling nagzi-zipline ako dyan ha. May katagalan din pala itong video na to. Yehey! Ayun, at tapos na rin sa wakas. Natuwa naman ako at natuwa rin naman yung mga staff para sa akin na nakasurvive ako sa fear of heights. Next naman ay si Habi. Siya talaga yung may fear of heights. Biruin ninyo, binayaran namin yung ticket dito tapos aatras lang. Ang dami ko kaya pilit sa kanya dito para lang itry. And thank God, na-convince ko rin siya sa wakas. Hindi naman kasi ganun talaga nakakatakot. Otherwise, hindi ko na siya pipilitin pa. Pero kita nyo naman, nag-e-enjoy na rin siya. And take note, natapos niya rin tong activity na to. Congrats! The last but not the least na pinuntahan namin ay ang Luna Park. Hindi kami pareho mahilig magpunta ni Habi sa mga vineyards, kaya dito na lang kami sa Luna Park nagpunta. Para lang siyang carnival sa Pilipinas. Makikita mo ang iba't ibang klase ng rides, may pambatang rides and may pang-adult din. And syempre, binili namin yung unlimited rides, kaya kahit pambata ay sinakyan na rin namin. That's right! Tara, samahan niyo akong tignan ang loob ng park na to.